Magandang hapon po sa lahat. Mga paalaala, pinapakiusapan po ang lahat na ilagay po natin sa silent mode ang ating mga cellphone. Huwag mag-iwan ng anumang kalat sa loob at paligid ng ating simbahan at ang hindi pagbibigay ng limos sa mga bata o sino man nagpapalimos sa loob ng simbahan. Ito po ay tahanan ng Diyos at bahay dalanginan. Ating po itong igalang. Hinihikayat din po ang lahat na maging aktibo sa pakikilahok sa ating banal na misa sa pamamagitan ng malakas na pagtugon at pag-awit sa mga bahagi ng misa na kinakailangan ito. Paanyaya sa lahat ng mga may debosyon o may inaalagang mga santo, santa o anumang imahe na gustong dalhin dito sa ating simbahan, mangyaring sumangguni po muna sa ating PPC coordinator na si Sister Rubico. Ang Our Lady of Light Parish Columbari ay bukas pa po. Sa mga nais mag-inquire at sa iba pang katanungan, maaari po tayong pumunta sa opisina ng ating parokya. Ang ating pong dambana ay nagsasagawa ng feeding program sa iba't ibang barangay na sakop ng ating parokya. Sa mga nagnanais makibahagi sa proyektong ito, maaari po kayong mag-donate ng anumang halaga na makatutulong dito. Makipag-ugnayan po lamang sa ating PPC office sa Formation Center. Ang ating dambana ay nananawagan sa mga kalalakihan may edad 25 pataas, may sapat na kakayahan, may matuwid na pamumuhay at malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos na maging bahagi ng Extraordinary Ministers of the Holy Communion. Para sa mga detalye, makipag-ugnayan po lamang kay Brother Alex Diaz at kay Brother Ray Padrid. Panawagan din po sa mga kababaihang may edad 25 pataas na magnanais makibahagi sa mga gawain sa ating dambana bilang kasapi ng Mother Butlers Guild na siyang naghahanda ng mga kagamitan sa mga banal na pagdiriwang. Makipag-ugnayan po lamang sa mga kasapi nito pagkatapos ng banal na misa. Ang Marriage Encounter Community ng ating parokya ay nag-aanyaya sa mga mag-asawa na dumalo sa Marriage Weekend Seminar sa October 17 to 19, 2025 sa Our Lady of Antipolo Retreat House, Antipolo City. Simula po sa October 5, 2025 linggo, ang mga oras ng ating banal na misa sa hapon dito sa ating dambana ay magsisimula ng alas 3:30 ng hapon at susundan ng alas 5 ng hapon at alas 6:30 at alas 8 ng gabi. Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyahan po ang lahat na makiisa sa pagdarasal ng Santo Rosario dito sa ating dambana sa ganap na ika-4.5 tuwing Lunes hanggang Sabado at sa ika-2 ng hapon tuwing Linggo sa buong buwan ng Oktubre. Ang 7 Sabadong Nobinaryo ay simulan natin ngayong Sabado, October 4, bilang paghahanda sa kapistahan ng ating patrona, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan. Ang nobena ay pagkatapos ng banal na misa sa ika-7 ng umaga at pagbabahagi ng mga himalang nakamit sa tulong panalangin ng ating Inang Santisima at awit panangal sa ating patrona sa bago ang banal na misa sa ika-6 ng gabi. Patuloy po nating suportahan ang Wambo Karet, tulong sa bukasyon. Ito po ay pagbabahagi ng 100 piso sa isang buwan para sa ating mga seminarista. Sa mga nagnanais, maaari pong makipag-ugnayan sa mga kasapi ng Vocation Ministry na nasa harapan ng pintuan ng simbahan o sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Isama po natin sa misa ngayon ang misang pasalamat at natatanging kahilingan ni Madeline Aquino, Maria Angeline Cruz, Marco Paulo Baraba, Toreno family,
Minette Meris. Para sa kaarawan ni Chari Fabido, Father Siad Mark Dow, Ayan FMI, Stephen Calvin San Diego, Charilyn Tabiolo. Para sa maagang paggaling ni Elizabeth Manog, Chopilo Garcia Jr., Maria Teresa Ramirez. Para sa mga kaluluwa ni Narciso Jr., Narciso Sr., Dolores, Estelita Crisanto Antero, Edubiges, Juan Flora Rosalina, Evelyn Salvacion, Carmelita Father Florinho Paz, Placido Maria Elena Itoy, Napoleon Domingo, Kit Roberto Armando Karen Joy, Angelito Josefa, Father Ernesto Camilo, Amparo Constantino Rizalina, Luisa Nora Peter Josepa, Leopoldo K. Florentina, Domimar, Florinda, Juana Maximo Jeronimo Mildred, Denise Corazon Renato, Analea Susan Pilomena, Maria Victoria Loret, John Michael Priscilla Romeo Ricky Bernardo Jr., Father Dante Maria Luisa Connie, Grace Maria Cristina, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na sa mga walang nakaalala at sa mga nakalagak dito sa Our Lady of Light Paris, Columbari. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang magbabahagi para sa ating unang Sabado, para sa 7 Sabado, si Rama Jane Tolentino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rama Jane Tolentino. Nanay po ako ni Basha Mirela Lapas. Nandito po ako para magbahagi ng himala at tulong na ginawa ng Diyos at ng mahal na ina sa aming mag-anak. Sa pagpapagaling po niya sa aming anak na si Basha Mirela, siya po ay nagkaroon ng sakit na Kawasaki disease. Siya po, yung sakit na po na yon ay hindi malaman kung saan po galing o saan nakukuha. Nagsimula po siya nung ilang beses po siya dumami sa isang araw. Dinala po namin siya sa ospital dahil ang taas din po ng lagnat niya. Nasa 39 to 40 po ang temperature niya. Ilang ospital po yung napuntahan namin. Okay naman po yung mga laboratory result niya. Sabi po, baka daw po sira yung tiyan niya. Hanggang sa kinabukasan, may lumabas po sa palad ng kamay at paa niya. Sobrang pula, hindi po normal, kaya nagpunta naman po kami sa pedya. Isang tingin lang ng doktora, nakita niya na posibleng Kawasaki disease dahil nakita niya yung tang niya, maraming butlig, parang strawberry. Kaya agad po kami pina-admit ni doktora sa ospital na may gamot para sa Kawasaki. At napunta po kami sa National Children's Hospital. Agad po kami na-admit doon. Ang sabi po ng doktor, yung sakit na yon ay puso ang tinitira. Kaya dapat po maagapan. Pero pang 3 days pa lang yung fever niya nun eh. Kaya hindi po agad siya nabigyan ng gamot na IVIG. Dapat daw po 5 days fever para mas tumalab ang gamot. Ang sabi po ng doktora, 24 vial ang kailangan ni Basha dahil sa timbang niya. Sobrang mahal po nung gamot.
Nagkakahalagang 16,000 to 18,000 ang isang bayal. Pero nung araw na binigyan na siya ng gamot, nagamit lang ni Basha is 9 vial. Dahil maganda po ang resulta sa katawan niya. Tinanggap po agad ng katawan niya yung gamot. Bago po siya bigyan ng gamot, grabe hirap ng kalagayan ni Basha nun. Sobrang taas po nung lagnat niya, hindi po nawawala. Hindi po bumababa ng 40 temperature. Bilang isang ina, napakahirap tignan ang anak na nahihirapan sa sakit niya. Kung pwede lang, kunin ko yung sakit na nararamdaman niya, ginawa ko na po agad. Wala po ako ginawa kundi magdasal at kausapin ang ating Panginoon. Ayun lang po ang pinanghawakan kong lakas para kay Basha. Sa ngayon po, maganda po ang mga resulta ng mga to the echo ni Basha. Wala naman po naging komplikasyon sa puso niya at sa ugat niya. Patuloy pa rin po siya pinapagalin ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos. Okay na po si Basha ngayon. Gusto ko lang po sana kunin tong pagkakataon na to para magpasalamat sa inyong lahat. Sa lubos na tulong din po ninyo, kaya nalagpasan po namin ang pagsubok na binigay ng Diyos sa amin. Sa buong pamilya po namin, maraming salamat po sa inyo. Hindi nyo din po kami pinabayaan. At kasama po ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Light, Cainta, ang tumulong po sa amin. At ang Inang Santissima ng Kaliwanagan at church worker ng simbahan na nagtulong-tulong sa pagdarasal at financial support. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos. God bless us all. Tumayo po ang lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. At nagli siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Maria, Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang gabi po sa lahat. Ngayon po ay ika-27 linggo sa karaniwang panahon at unang Sabado ng ating 7 Sabado, ang paghahanda sa nobenaryo at kapistahan ng ating patrona, ang mahal na Inang Santisima ng Kaliwanagan. Ang ating pumpunong tagapagdiwang ngayon ay si Reverend Father Dan Cancino, M.I. Sama-sama po nating awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ang manatapos ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, di ka naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, kalamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa buwahati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumaraing si Propeta Habakuk sa Diyos dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang bayan. Tumugon ang Panginoon at tiniyak kay Habakuk na di magluluwat at darating din ang kanyang pagliligtas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin
Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natid kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Mariba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso, doon ay sinubo ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Sumulat si Pablo kay Timoteo para palakasin ang loob nito at ipaalala sa kanya ang tinanggap nitong espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilinggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita.
Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balita sa inyo, ngayoy salita ng Panginoong iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniuutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumapad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, Father Dan. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos at muli niya tayong tinipon sa ngalan ng pag-ibig at ng pananampalataya. At pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil samot-saring problema, samot-saring mga nangyayari sa ating bansa at mga pamilya, araw-araw niya tayong tinatawid. Salamat sa Kanya. Kaninang umaga o ngayon, pag kayo ay tatanungin, ano ang inyong pinagdadasal? Ano ang inyong masasabi? May tinanong ako kaninang umaga nung ako'y nagmisa sa Montalban dahil nag-mission po kami doon. Sabi nung isang bata, Father, ang pinagdadasal ko po ay magkaroon po ako ng baon ng 1 linggo. Lunes, Martes, Merkules. Sabi ko, magkano ba ang baon mo? 10 piso po. Gusto mo ba maging 20? Sabi niya, ay opo.
O sige, pagdasal mo, baon na pinagdadasal. Siguro dito, pag kayo tatanungin ko, taas lang ng kamay, ano? Sino dito ang nagdarasal ng mabuting kalusugan? Oh, dami Sino dito ang nagdadasal ng bagong relasyon? Oy, meron din. Thank you. Sino nagdadasal dito ng dumami ang buhok? Walang turuan. Okay lang. Yan. Very good. Sino nagdadasal dito ng kahit may perang, konting pera, biyaya, taas ang kamay? Oy, very good. Sino nang nagdadasal dito ng pananampalataya? Konti lang. Sa ating ebanghelyo, ang mga apostol, sinabi sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Hindi ito pangkaraniwang panalangin o pagdarasal. Yung bang sabihin mo, Lord, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananalig, ang pananampalataya namin sa iyo. Bakit ba natin gusto dagdagan? Bakit ba natin gusto na paramihin o i-increase yung ating buhay pananampalataya? Bakit? Ano ba ang meron sa pananampalataya at pinadadagdagan ng apostoles ang kanilang pananalig sa Diyos? At tayo siguro ganun din. Mamamangha tayo, ito pala ang ginagawa ng ating pananampalataya sa ating buhay. Una, lakas. Ang pananampalataya nagdudulot ng iba yung lakas. Kunin ko sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Sinasabi ni Pablo kay Timoteo na manghihina ka. Darating sa punto ng buhay mo na mapapagod tayo sa kinahaharap nating mga hamon sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa iba't ibang larangan ng ating buhay, manghihina ho tayo. May mga sigurong pagkakataon na sabihin mong, suko na ako. May mga pagkakataon sigurong, pagod na ako. Pero mamamangha ka na pag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, dudulog tayo sa Panginoon. Bakit kaya? Meron tayong iba yung lakas na makakamtan. Siguro kaya kayo nandirito ngayong gabing ito dahil marami sa atin, katulad ko, ang nanghihina. At kaya tayo magdadasal, kaya tayo tatanggap ng kanyang katawan. Alam natin, nananalig tayo na siya ang ugat ng ating lakas. Amen? Yung pananampalataya, nagbibigayan ng lakas. Dumating ang lindol sa Cebu. Dumating ang bagyong Paulo sa norte ng Luzon. Pero makikita nyo ang mga tao na nanalangin. Makikita nyo yung mga tao naghahawak kamay. Nakikita nyo yung mga tao kahit sira ang simbahan, nagdarasal. Dahil iyon lamang ang luklukan at ugat ng kanilang lakas. Mapanghinaan man kami ng mga problema at mga hamon, mawalan man kami ng istrukturang simbahan, pero hindi mawawala ang pananalig namin sa Diyos. Dahil iyan ang ugat ng ating lakas sa araw-araw ng ating buhay. Kaya mga kapatid, pagkagising sa umaga, manalangin, manalig, mahina ka man, pero masasabi mong, matatawid ko itong araw na ito dahil may lakas ako galing sa Diyos. Pananampalataya. Diba? Mga magulang, yung mga nagpapaaral, mahirap magpaaral.
Yung mga nag-aaral, mahirap mag-aral. Pero di ba, pupunta tayo dito sa Our Lady of Light, magdadasal, Lord, sana matawid ko yung exam ko. Sana, Lord, mabigyan ko ng baon yung aking anak. Araw-araw ginagawa ng Panginoon. Araw-araw binibigyan tayo ng lakas. Ganyan ang hiwaga ng pananampalataya. Pangalawa, kunin ko sa unang pagbasa. Mula kay Propeta Habakuk. Si Habakuk, parang katulad natin. Isang araw, tumingin si Habakuk sa kanan, kaliwa, harap, likod. Anong nakikita niya? Hirap. Anong nakita niya dito? Away. Nakita niya dito, violence. Nakita niya dito, mga panaghoy. Sabi ni Habakuk, itong nakapaligid sa akin, puro problema. Itong nakapaligid sa akin, nakapanghihina. Di ba ganon din tayo ngayon? I-on mo ang TV. Flood control. I-on mo ang Facebook. Corruption. Lindol. Bagyo. Problema. Puntahan mo ang kaibigan mo. May hinaing. Pupunta ka sa anak mo. May hinaing. Sasabihin mo, abay, parang hindi ako nalalayo kay Habakuk. Ito'y nakikita ko sa aking paligid. Ang tanong, saan ka lalapit? Lumapit si Habakuk sa Diyos. Wala siyang ibang nilapitan. Ang unang nilapitan ni Habakuk, ang Panginoon. Kaya kung tayo ay may mga pinagdalaanan, at hindi na natin malirip, maintindihan ang nangyayari sa ating buhay, may mga tanong tayo na walang kasagutan. Lapit sa ating Panginoon Diyos. Sumamo ng pagkakaintindi. Lumapit sa Kanya dahil siya ang ating tanggulan. Ang pananampalataya nagpapalapit sa atin sa totoong tanggulan natin, ang Diyos. Galing ano? Lakas, lapit sa totoong tanggulan natin. At yung huli, lalim. Father, ang sinabi naman sa ating ebanghelyo ay, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Ano pong ibig sabihin nito? Ito ba yung, Father, meron po akong kaunti, pero pag dagdagdagan, dadami ba yan? Sandali. Bakit? Anong binigay doon sa ating ebanghelyo? Ang sabi niya, pag meron ka man butil ng pananampalataya, maliit, yung maliit na pananampalatayang iyon, pwede mong sabihin sa puno, mabunot ka dyan at matanim ka sa dagat. Maliit, pero gumagawa ng hiwaga. Yung maliit na pananampalataya, marami na ang kanyang nagagawa. Pwede mo pang sabihin sa bundok, umusog ka. Magagawa yon ng maliit na pananampalataya. So, ibig sabihin po nito, pag may malaki akong pananampalataya, mas marami akong magagawa. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin niya ay, baka pag mas malaki ang ating pananampalataya at gagawa tayo ng mga kababalaghan, mabubura ang totoong pananalig natin sa Diyos. Yan ang nangyayari. Nakakalimutan ang Diyos dahil sa maraming nagagawa natin dahil sa ating buhay pananampalataya. Maraming ganyan. Malakas tayo sa buhay. Nakapagtapos tayo ng pag-aaral. Napag-aral mo ang iyong mga anak.
nagpagawa ka ng malaking bahay, naiangat mo ang iyong pamilya, sasabihin mo, galing yan sa aking lakas. Galing yan sa aking kakayanan. O, preno, nasaan ang pananampalataya? Nakalimutan ng Diyos. Kaya sinasabi, manatiling butil ang pananampalataya. Dahil pag maliit ang pananampalataya, alam natin, meron tayong mas malaking pinananaligan. Meron tayong Diyos na mas malaking pinaniniwalaan natin na siya ang totoong gumagawa ng hiwaga araw-araw sa ating buhay. Manatiling butil ang pananampalataya. Dahil kahit butil na pananalig, makagagawa ng hiwaga sa ating buhay. Ang ibig sabihin ay laliman ang pananalig sa Diyos. Pag malalim ang pananalig sa Diyos, ang kapit mo hindi mauuga. Kahit may lindol, kahit may bagyo, hindi mauuga ang pananalig natin sa Panginoon. Ang ugat, nakatarangka, malalim, dahil ang Diyos ang siyang nagbigay ng ating regalong pananampalataya. Lakas, lapit, lalim. Yan ang hiwaga at kapangyarihan ng pananampalataya. Meron akong kaibigang pari, nagkaroon po ng cancer. Hindi siya makapagsalita. Hindi ka makapagmisa. Nagtampo sa Panginoon. Ayaw niya na magmisa. Ayaw niya manalangin. 6 na buwan. Sabi niya, binigay ko sa iyo buhay ko. Eto ba't ako ngayon? Minsan binisita ko siya. May dala-dala po akong krus na ganito. Bigay sa akin, dala-dala ko. Sabi ko sa kanya, Father, nandirito po ako. Sabi lang niya, umiiyak siya. Hindi siya makapagsalita. Sabi ko, dinalaw ka namin. Tapos sumulat siya. Sabi niyo, sinong namin? Sabi ko, ako at si Jesus. Dinalaw ka namin ni Jesus. Umiiyak. Sabi ko, matagal ka na raw hindi nagmimisa. Matagal ka nang hindi nagdadasal. Sabi ng pamangkin mo. Anong nangyari? Sumulat siya. Galit ako sa kanya. Umiiyak. Nilapit ko yung krus. Sabi ko, dinadalaw ka namin. Hinawakan niya ang krus. Umiiyak. Tapos tinabi niya ang krus sa kanyang higaan. Pagkalipas ng 2 linggo, nakita kong tumatawag yung number niya sa aking cellphone. Hello. Sabi ko, kumusta ang tito mo? Akala ko yung pamangkin niya. Ang sumagot, yung kaibigan kong pari. Nakapagsasalita na. Nakapagmimisa. Ang sabi niya, ang pananalig sa Diyos. Ang pananalig sa Diyos. Kahit maliit, nagdadala ng totoong hiwaga. Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng tapat na pagtalima ng iyong anak, ipinakita mo sa amin ang aming pagkakakilanlan bilang anak mo. Dinggin mo ang aming mga puso na ikaw lang ang makapagpapanatag nito. Ang ating itutugon, O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa simbahan, kasama sina Papa Leon, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawa naming tahaki ng magkakaagapay ang pagtataguyod ng inyong paghahari. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa lahat ng lingkod bayan, tulungan mo silang maging tapat sa iyo sa kanilang mga tungkuling ginagampanan. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa aming natitipon ngayon, gabayan mo kami sa aming mga pipiliin at pagpapasya ngayong linggo. Makayanan nawa namin ang mga suliranin at paghihirap na haharapin namin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo silang muli sa iyong piling. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa iyong kalooban. Diyos naming Ama, pagkalooban mo kami ng pusong lubos na tapat, pusong katulad ng kay Jesus, upang kami rituwinang maging masunurin sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Pinagpalang na pag-irito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang siling muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol, mga martir, ni San Camilo, ni San Francisco de Assis, at lahat ng mga banal na numuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling at utos ng ating Panginoong Diyos, muli nating awitin. Sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo din. Tayo magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero na Diyos, na nagkaalis ng mga kasalanan sa Cordero ng Diyos, na nagkaalis ng mga kasalanan sa narito si Jesus, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagdiriwang natin ng 7 Sabados, bilang paghahanda para sa kapistahan ng ating patrona, ang mahal na ina ng kaliwanagan, pagninilayan natin ang 7 tuwa ng mahal na Birhen at hihilingin ang bawat isa sa 7 kaloob ng Espiritu Santo. Sa unang Sabadong ito, pagninilayan natin ang unang tuwa ni Maria, ipinahayag sa kanya ng anghel ang pagsilang ni Jesus at hilingin natin ang kaloob ng karunungan. Lumuhod po ang lahat. O mahal na Birhen, Inang Santisima, kinagagalak namin ang iyong dalang kaligayahan nang maranasan mo ang pagkakatawan tao ng anak ng Diyos. Manalangin tayo. Kabanal-banalang Inang Santisima ng Kaliwanagan, maliwanag na araw ng makalangit ng karunungan, aming luwalhati at korona, ako ay natutuwa at nagagalak kasama mo dahil sa kaloob ng karunungan na iyong tinanggap mula sa iyong banal na esposong Espiritu Santo nang may hindi maisaysay na pakinabang para sa busilak na nilalang. Nagsusumamo ako sa iyo, o mahal na ina na walang hanggan karunungan. Tamuhin mo para sa akin mula sa espiritong mapang-aliw at pinakamamahal na kaloob na ito, na makakatulong sa akin upang ganap na makilala ang Diyos at ang kanyang mga banal na hiwaga, nang may kagalakan, katamisan, at magiliw na gabayan ang lahat ng aking saloobin, kilos at mithiin tungo sa kanyang banal na at tamuhin ang ganap na pagiging matuwid at banal sa buhay na ito at sa kawalhatian sa kabila. Amen. O Maria, Inang Santisima ng Kaliwanagan, Ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Minsan ang buhay ay isang awit ng gala at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pag-iyapan. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos at kahit anong tindi ng dilim, may isang ina nagmamatsyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa atin nagkaloob.
inang mahal, narito kami. Awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa pagkakaisa. Ang rosaryo mo hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Pinasasalamatan po natin si Rama Jane Tolentino na nagbahagi ng kanyang karanasan sa milagrong nakamit sa tulong ng pananalangin at debosyon sa ating mahal na ina ng kaliwanagan. Kay Binibining Sheena Delenya, ang kapitana ng Barangay San Andres na naghandog ng awit para sa ating patrona. Ang mga hermanidad kasama nina Hermana Felicissima Marcelo at Hermano John Michael Pineda sa pangunguna sa Dalaw Kaliwanagan. Maraming salamat po. Muli po sa November 21, 2025 ay ang paggunita sa ika-33 taon ng pagpapakita ng Madre Santissima del Lume sa Palermo, Sicilia, Italia. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon pagkatapos ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Tinatawagan po ang lahat ng dahil ngayon ay unang linggo ng Oktubre, mayroon po tayong pagbabasbas para sa mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong buwan na ito. Inaanyayahan po ang lahat na pumunta sa harapan ng altar. October celebrants po at ang mga may anniversary po ng kasal. Mangyaring lumapit po sa unahan. Yung mga nandirito sa harap ay ang may mga birthday o wedding anniversary ngayong buwan ng Oktubre. Ating ipagdasal po sila. Iyuko nyo ang inyong mga ulo. Ama mapagmahal na may likha ng lahat ng bagay at buhay, nagpapasalamat po kami sa iyo sa patuloy mong pagkakaloob ng buhay sa aming mga kapatid na ngayon ay nagagalak sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Oktubre. Nawa, lumawig pa ang kanilang buhay upang patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa pagtulong sa aming kapwa. Hinihiling din po namin sa iyo, aming Ama, na pagpalain mo rin at basbasan ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng pag-iisang dibdib sa buwan na ito, upang patuloy nilang isa puso at isa buhay ang kanilang sinumpaang pangako nung sila ay ikasal. Manatili nawa sila sa iyong pag-ibig upang patuloy na maging uwaran ng pagkakaisa at pagmamahalan ng iyong sambayanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa mga nagsilingkod sa ating misa, ating lector commentator, sa ating lay ministers, sa ating choir, sa ating koro, sa mga mother butler, greeters, collectors, ang ating mga knights of the altar. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po, Father. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, taglay ang lakas, ang lapit at lalim ng ating buhay pananampalataya. Salamat sa Diyos.